Once again, kumusta na usab kamong tanan mga igsoon o mga kahigalaan ko din na sa Dios, grasya kaluoy, bendisyon sa atong langit nga man sigapon manawtak na atong tanan. Welcome ni another day of Bible study sa tulumanuntang di Sovereign Grace Hour. O ba nining iyong higala, Andres Atop Jr. Oga, kawansab na to din itong tulumanon, Attorney Lemuel. Ato ding pagtimbaya, abi man ako og gahapon ang birthday nila ni Bert Candido karon pa man di ay. Brother Candido, anin yun? Og kang Brother Michael Tumandel o kang isong Diana Benosa. Gusto na mga nag-birthday, happy birthday. Ay mo kalimot mga ison nga karon naglong Sabado, no? Pizza 27 ang Thanksgiving and quarterly fellowship. Bisag layo-layo, no? Andre sa ato sa Davao, sa Davao del Sur area, Davao Occidental, kining Batumilong Jinsan. Pero ang mga interesado nga mo tambong kamo sa mga pastors nga makatambong dito atong bahin-bahinon lang oras, no? Minuto ra atong wali. The most is 20 minutes. Mubuha ra ba na pastor? O lagi kay daghang magumunambong, no? So sa atong mga kaigsunan nga mga magbubuhat o apilang yung mga membro tambong ni sa Batumilong, very much welcome good, no? Kita ni Pastor Mario Labawan. So atong tema na is found in the book of Jude verse 3, no? The faith once delivered. Ang pagtuo, doktrina. Ipasabot nga faith na is doctrine. The faith once delivered, ang gikatugyan, gikabilin nga pagtulunan diha sa mga balaan. May focus na sa doctrine o igsoon, mikang kay sa atong panahon ron, no? Ipangbiyaan na sa daghang kasimbahanan ang doktrina nga gibilin ni Kristo diha sa iyang kaiglesiyahan. Sige, atong sugdan ni ato ang pagampo. Pagdiyan sa nato ang burial karon adlaw, no? Tayong lawa sa Mother and Brother Romel. Pray ta. Salamat Lord again sa imong gugma, sa imong grasya kaluoy. Salamat bisan pa sa kalampusan sa palimbahon. O akong prayer Father nga i-bless nimo among anong gibaton bisan pagani ang burial sa tayong lawas. Mother and Brother Romel, pray Father God sa again comfort nga ilang kikinahanglan o sa mga kaparentihan nga mo tambong o after this maong burial baga panguli labi ng mga taga-Sambuanga o banan bantayan mo sila o Ginoo. Bless up day again ang mga nag-birthday karong adlaw, Brother Candido, Brother Michael o Sister Diana o prayer ako Father daghang panggatuigan ihatag mo kanila. Bless up Lord ang mga kabataan, Bimboy, Charis, Lemuel, mga membro sa church, isa pa ang ilang mga trabaho, negosyo, panginabuyan. Lord, ikaw mag-bless. Business nila ni Brother Ruben, Ronald, Jikis, business nila, isa pa gani, Brother Lindon, sa ila, Brother Babes Usab Laosi, even ila ni Brother Darius, o Babes Denyo, pamilya. Kao Ginoo magapanalangin silang negosyo. Even Lord na Brother Nelson o saban pa ng mga kaigsunan nga naas panginabuyan. Bless sila ni Brother Duming Basino, ilang farm, na Brother Romel, bisan pagani Ginoo, ilang Brother Sister Elena, Sister Lord, Sister Elena, Sister Nia, Carmen, o sa tanang mga ugmad sila mga luna, ilang magkahiupan, ikaw, Lord, mag-bless. Bless man o Father, bisan pagani, panahon karon situation, labi mala sa mong nasod, tabangan mo sila Ginoo nga, magtarong gayud sila, sanglit Lord, sa mong mga dili, mayong binuhatan, muani kami nini. Bless man o Father, again, ang imong mga pulong, among pagaturan karon kaban niya, Attorney Lemuel. So, among gikumit kanimo ang tanan, lauman nga madawat. Sa ngalan ni Jesucristo nga among ginugmaluwas, o Dios, among giampo, aman kini nga tanan. Amen. Amen. Minasataman ninyo sa kawit, and then, atong patalinghugan,
ang mensahe kauban ni Atty. Lemuel. Praise the Lord. Salamat sa mensahe sa awit. Sige mga igsoon, mag-adto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang ipadayon ng ato ang meditation diri sa Proverbs chapter 19 ug naanata karon sa verse 4. Proverbs 19 verse 4. Akong basahon ang sulat di sa Biblia, ingon diri, wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. Diri sa Pinadayag version, sa Cebuano version, again, atong ginabasa diri sa Proverbs or Proverbio 19, Kapitulo 4. Ingon diri, ang bahandi magapadugang sa mga higala, apan ang kabus ginapabulag gikan sa iyang mga higala. Again, sa King James Version, wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. Ang proverb o kaning proverbio nag-highlight, tudlo ka nato sa sad reality or sa kaning kamatuoran nga ang bahandi or ang wealth
makadani og daghang tao. Wealth attracts people. Ato makit-an diri nga kung ang usa ka tao nga naay bandi, dato siya, maka-kaplag siya or maka-gain siya og daghang mga higala. Labi na kung gikan siya sa kalisod and suddenly or pinakalit na imo siyang dato, pinakalit po mo daghan na po diyang friends, iyang mga higala, and that is the reality. Apan kasagaran mga igsoon, dili kini tungod kaya tinuod ang ilang pagkahigala true or kanang tawag true companion. Ang reality, katong mga duol sa dato, they are drawn to what they can gain. Nung naka-duol lang sila kay tungod sa ilahang pwedeng makuha sa usa ka dato. Munang muduol sila or daghag pinakalit nga mahimong higala ang usa ka dato. Munang naay saying, while you are fortunate, you will count many friends. No, samtang ikaw malampuson, daghan ang magpaila nga imong higala. And then there is a second phrase, ingon diri, but the poor is separated from his neighbor. Ang atong makitaan diri ang pagkakabos, kasagaran, magapa hilayo sa mga tao. No, mga silingan nga sa una, kaniadto, magtinabangay, o di kaha kauban sa mga kalipay sa dihang sa panahon pa sa kalampusan karon, no, based on this verse, no, nagalikay na ang kaning mga friends sa katong tao nga kabus. No, ang mga higala mawala kung wala na pud sila'y makuha. Na ay verse 3 sa Proverbs chapter 14 verse 20. Diri, the poor is hated even of his own neighbor, but the rich hath many friends. Ang kanang kabus daw gidumtan bisan pa si iyahang higala or silingan. Apan ang dato daghag higala. Ato ang makitaan sa ato ang meditation out of this Proverbs chapter 19 verse 4 nga ang tinuod nga panaghigala dili kini ma-measure o dili kini sukdon sa kadako sa wealth or sa kwarta, apan by loyalty in times of trials, no, in times of want, no, sa panahon sa kakuwang o kakulang. Tumakitaan mga igsoon nga ang bandi makapuno sa imong palibot sa mga tao. No, that is true. Apan dili kini guarantee nga ilahang friendship o ilang pag-amigo kanimo kay tinuod. On the other hand, ang kakabos, no, ang poverty, it can reveal who truly stands with you. Magpakita kung kinsa gyud ang tinuod nga mo barog, mo tindog uban kanimo, mo makiduyog sa kalisod. And ato makitaan mga igsoon nga ang Ginoo, God Himself, is the friend nga dili mo biya regardless of wealth or poverty. Ang Ginoo dili mo biya bisan dato ka or
kabus. So ato ang Proverbs karon, atong meditation mga igsoon, no, nagapakita kini sa reality in life. Sige, ato aning ipadayon atong meditation sa sunod na higayon. Ato ang itun-an kaning verse 5 sa Proverbs chapter 19. And this time, mga igsoon, mag-proceed da sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya, sa doctrine of regeneration or born again. So ato ang tun-an sa niaging panahon nga ang regeneration usa kini ka buhat sa Ginoo nga mag-produce og repentance and faith. So ato ang natun-an kaning mga verses, different verses from Acts 16:14. And then ato pong gitun-an kaning Acts 5:31, Acts 11:18, no, ipang-expound nato ni mga igsoon diri sa 2 Timothy chapter 2 verse 25. No, ipakita diri nga ang usa ka tawo, man cannot do anything with regard to salvation. Ephesians chapter 2, 8-9. And then, there is Hebrews chapter 12, verse 2. Ang author and finisher of our faith is our Lord Jesus Christ. And then, kaning John chapter 6, verse 29. And this time, ipadayon na to ning pagtuon na to sa eunuch diri sa case ni Philip ug ang eunuko, no, Ethiopian eunuch diri sa Acts chapter 8 verse 26-39. So ato ang na isgutan nga kung basahon nato ning Acts chapter 8 gikan sa 26 until 39. No, nagsugod kini nga ang angel nagdirect kay Philip nga moadto sa Gaza. So nagpakita ni, this shows that the eunuch salvation, it was not accidental. No, kay tungod ang Ginoo nag-arrange sa panahon, sa time, sa place o sa lugar, and even the preacher, no, si Philip. Munang atong naisgutan nga ang sa regeneration ang Ginoo jud ang mag-una. And then balik to sa case sa eunuch, siya gikan sa Ethiopia. So sa very zealous siya, no, devoted siya sa iyang pagtuo. Og sa verse 28 atong makit-an diri nga gabasa siya sa scripture, sa kasulatan, particularly Isaiah 53. No, yet ato makitaan din mga igsoon, despite sa iyahang pagka-sincero, sa iyahang devotion, he remained spiritually blind. No, buta siya sa mga spiritual nga butang, nung wala siya kasabot sa iyang gibasa. Ato makitaan din nga ang religion o ang pagka-zealous, no, kanang unsa ka dasig kakusog sa imong ginabuhat, no, zealousness, kining mga buta nga dili kini maka luwas without regeneration or without the working of God. Munang diri sa verse 30 ug 31 nangutana si Philip, no, understandest thou what thou readest? No, nakasabot ka ba? No, nasabtan ba nimo ang imong gibasa? Ang eunuko nitubag, no, how can I, except some man should guide me? No, anang eunuko nga unsa man ako nga makasabot ani, unless or gawas nga naay mo tudlo kanako.
itong makita diri sa ilang conversation, mga igsoon nga ang Eunuko, he needed the working of the Spirit through the preaching of Philip to understand what he was reading, to understand, in other words, Christ. Mo nang sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ingon dito, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Ang tao, because of his old depraved or because of his sinful nature, nung dili ni siya makadawat sa mga butang spiritual. Mo nang ginabalik-balik nato diri nga kung ang tao lang pasagdan sa Ginoo, no di jud na siya muduol o di jud na siya mangita sa Ginoo, di siya kasabot sa mga butang spiritual. Nagag mga verses nga mag-prove niini. No, for example, ang usa ka tao wala siya tinguha aron mangita sa Ginoo, no, dira sa Romans chapter 3 verse 11. Og dagan pag mga verses maigsuon, no. And then balik ta sa case ni Philip sa verse 35. Si Philip nagtudlo may tungod kay Kristo, no, mamnang sa Isaiah chapter 53. So atong makitaan diri mga igsuon nga ang regeneration, it is always centered on Christ and His cross. No, ang Espiritu Santo, dili lang mo abli sa kasing-kasing in general, but specifically aron makitaan ang kaanyag, kamaayo o katahom ni Kristo isip manluluwas. Ang Eunuko diri ni Tuo, the eunuch believed because God opened his eyes to Christ. O sa verse 37, ang Eunuko angkon, he confessed, ingon niya diri, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kaning confession diri or confession sa Eunuko, ug ang iyahang baptism, ang pagbautismo siya diri sa verse 38, these were fruits of a regeneration. No, kini sila ang confession o ang pag-angkon o ang pagbautismo, mga bunga kini sa regeneration o sa pagkatao pag-usab. Dili mao ang hinungdan nganong natao sila pag-usab. Dili kay tungod nagpabautismo ang Eunuko mao nang na-regenerate siya, no? Baliktad. Again, ang confession o ang baptism were fruits of regeneration. Bunga, no? Bunga sa pagkatao pag-usab. Dili kay tungod o dili mao ang hinungdan niini. So ato makitaan mga igsuon nga ang repentance, ang faith, ang obedience, no, these flow from the new birth, but they do not produce it. And lastly, there is a verse 39, no, after sa bautismo, ingon diri, the eunuch went on his way rejoicing. Kining na experience nga joy sa Eunuko, kini nga kalipay mga igsoon, dili kini mahimo sa tao lamang, sa tao mismo. Magkasinsero, live apart from God's sovereign act. Kung walay buhat ang Ginoo, kaning ubang mga paningkamot, even sa pagbasa sa Bible,
kung di pa na i-regenerate o dili pa buhion pag-usab ang usa ka tao, no, wala kini epekto sa iyahang kaluwasan. Again, atong ginapakita diri mga igsoon nga ang regeneration, it is solely of God. Itong gibalik-balik nga ang sa kaluwasan, passive lang dira ang tao o ang active mao ang Ginoo. Sige mga igsoon, ato paning ipadayon, daghan patag ma-discuss out sa kaning Ethiopian eunuch nga kinapakita nato diri nga ang regeneration o ang pagkatao pag-usab buhat kini sa Ginoo nga makaproduce og repentance and faith. Before I end, kung ikaw dili ka pa sure sa imong salvation, di ka pa sigurado, ang Biblia nag-iingon, repent, pagpangaypasaylo, tuohi si Hesukristo nga imong bugtong manluluwas. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atop with Pastor Andres Atop Jr. mag-iingon, ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, may isun na to ang pagpamalandong di ay atong meditation for today before ta maghisgot sa Isaiah 52 sa gibuhat ni Kristo. Maigsoon, prophesied na sa Isaiah 52 and 53. Dres ata sa ato ang meditation for a while taken from the book of Proverbs gihapon ta. No? From Proverbio, Kapitulo 4, maigsoon, unya, versikulo 23, Proverbs chapter 4, then verse 23. Matod pa ni Solomon din, kanayon siya. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sa iyo niya, ang pingi pagayo ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot, tanang paningkamot. Kay gikan ni ini mugula, magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Oras tanang maigsoon, nganong iyon ani ang panambago ni Solomon tungkol kay siya, kay balo siya nga, ang atong heart is deceitful. Huwag mo po nag-ingon sa Ginoo dito sa Jeremiah 17 and then verse 9. Ang atong kasing-kasing maigsoon, kung namatay mga taong ilan nga limbungan, tikasan ba? Ang usa sa mga tikasan nga giingon sa Biblia, mismo ang atong kaugalingong kasing-kasing. Maningon dito sa Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ilabi ang kadautan. Nga diin, daghang ngalimbungan kalimbungan lagi. Daghang mga pamilya na guba tungod kay ang ulo sa panimalay nalimbungan siyang kasing-kasing. Nagbudhi in taon sa iyang asawa. Ang asawa nga grabing atiman sa panimalay, pag mahal sa bana sa mga anak, ang bana maigsoon. Nalimbungan siyang kasing-kasing nangitaglain. Pati yung dauta, ang pamilya. Unya, usay kung dili ang bana tarong, usay ang di tarong ang asawa. Huwag mo na daghang hitabuan na. Daghang kung mga nasayran maigsoon, mga asawa mo igabudhi. No? Walay mga may kasing-kasing, anak ko'y kasing-kasing god, pero maningan saban, way po angod. Nalimbungan mismo sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Mausap ni. Anong ingon na pabantay na itong kasing-kasing? With all diligence. Sa kanabang pagbantay gugmayo. Maraba o kung kita mo lakaw sa itong panimalay maigsoon,
isiguro yun na tog kalabang labi nagway tao ang atong balay ato yung sigurohon nga nakalak ang mga pultahan, ang gate. Kung na mga ero, gibuhian gud ang mga ero kung naas compound arong way makasod nga kawatan. Kung gud ba pagbantay gyud mayo. Maigsoon kung na may angay bantayan nato mismo atong kasing-kasing. You know why? Sa ako nang gisulti di palang dugay. Dinhin nagagawas ang mga dagkong butang sa kinabuhi. Gikan baya sa kanabiyang gikan atong malitok bitaw maigsoon. Normally gikan baya sa atong kasing-kasing. Ang nagsulti na si Christ. Iyon niya sa Matthew 12. Matthew 12, versikulo 34. Out of it are the issues of life. Ingat pa sa atong gibasa sa Proverbs 4 verse 23. Natawan niyo maison. Matthew 12, versikulo 34. Ingon din kamong kaliwat sugdan ta pagbasa ang 33. Usa lamang ining duruha inyong bang ayuhon ang kahoy ug maayo ang iyang bunga o inyo bang himuong walay pulos ang kahoy ug mawalay pulos ang iyang bunga? Kaya ang kahoy mailapi na agi siyang bunga. Ito tinuray na, no? Kamong kaliwat sa mga bitin iyong pa ni Christ, ye generation of vipers. Unsaon mang ugod ninyo pagpakasultig maayo nga mga dautan man kamo? Kay gikan sa kagadagaya sa kasing-kasing magasulti ang baba. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Mabitaw na ang tao, kung mahigugma siya, ang batanon mahigugma siya sa usa ka dalaga, di gid na kapugong makasulti yun na, I love you. Di ba? Unya, kung di siya kalitok, ipaagi niya sulat. O di niya paging sulat, di di niya mapagawa siyang gugma. Magsina siya, huna-huna lang sa babae, gusto niya, kuan lang, mairas tanaw, apan di kasulti. Muna, bugas-bugaso na lang. Kay, ang iyang kasing-kasing, di makalitok iyang babak na natago siyang kasing-kasing. Mauna nga, bantay ta sa atong sultihan kay sagad baya gikan sa atong baba kana nagagula unsay naa sa atong kasing-kasing manang bantayan abin mo di bantayan magsoon kabantay pagbantay gyud mga dagkong butang sa kinabuhi nagasugod na diha sa atong kasing-kasing. Si Christ na iyang instruction dito sa Lucas 16 ingon pa niya, we cannot serve two masters. For either we will hate the one and love the other. Mamagyod na. Di na takaalagad maigsunog duha ka agalon. Kay mahimong higugmaw niya usa, dumtan niya usa. Then ingon na sa Christ, you cannot love God and at the same time love money. So usa sa atong bantayan ng igsoon, ang paghigugmag yung sa kwarta. Kay once ganyan tao mahigugma na sa kwarta. Mo na mahimong gamot sa tanang pagkadotan. Manang batay kaning abin mo di lang ni kanabang dakong kamaturan ning Proverbio 4:23. Grabe ni magsoon. Hatag ni warning kanato. Asa ba tong gugma? Kung ano tong paghigugma na diya sa mga butang material, di na ta mangita sa mga butang espiritual. Mo nang amping bantayan pagayon nitong kasing-kasing. Amping yun, bantay yun, aron di ta malimbungan ini. Ang Diyos magapangalayon ta nining atong short meditation for today. Sige, ato ta sa padayong pag-isgot mahitungod ni ining topic mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. No? Neta maghisgot nining itawag the atonement of Christ. O ato nang gitanaw, unas tanan diri sa daang tugon maigsoon kay it was prophesied by Prophet Isaiah in the book of Isaiah. Gahapon atong gisgutan, no? Remember mo? The other day ba ito? Gahapon? 52 sa Isaiah. Sige, please turn your Bibles. Mga iso, nablihin nyo palihog nyo mga Biblia. Isaiah 52 na hisgutan nato ning versikulo 13.
nga matod pa sa Amahan, Dios Amahan. Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled and be very high. Ang iya daw alagad, ang iyang ulipon, maghimo sa pagkamaalamon, siya pagawayawon og ipataas og igapataas og mahataas gayud kayo. Verse 14, sama sa kadaghan ng hibulong kanimo sa iyang alagad ba, no? Ang iyang naong ginasamad sa maran gayud, labaw kay sa bisan kinsa nga tao, ug ang iyang dagway labaw pa kay sa mga anak sa mga tao. Ngano man na pastor, ngano naman gumikan kay tungod sa mapagantos ng Ginoo, nahimo siyang masubanon. Kita karon maisun mo katawa pa ta. Di ba? Kauban ang atong mga komedyante sab. Pero kuy daw walay bawal sa pagkatawa, walay bawal sa pagpangumidya, pero dapat wholesome. Ayaw tong mga binuang, ayaw tong binastos, Ako mutan-aw mako kining humantag study magsoon record ni atong programa, no? Mo tan-aw ko dinhi sa kuan, sa YouTube, no? Normally akong inatanaw diha kanang makakatawa ta, ayaw nang makahatag kaguol o kahadlok. Ang uban mutan-aw og mga palabas nga hadlok. Hantod ini kagabi, di na mo gawas taon sa balay, kay mahadlok na niya, atangan niya sin itong dako kayong vampira nga iyang nakita dito sa iyang gitanaw. Dapat ka na mga wholesome, ka na makahatag kayuhan, makakatawa ta, pero walay sagol nga mga binuang, Naraba po yung mga kanta maigsoon nga mga binuang. Namatoy katong namatay bitaw nga si Yoyoy Villami. Naman to siya mga kanta maigsoon nga educational. Katulad yung kanta niya nga nganlan niya ang mga probinsya, mga capital cities, ang mga syudad. Na ito. Kanang pag-anhin ni Magellan din sa Pilipinas. Tinuod man to nga March 16, 1521. Ito. Pero naikantang ni Yoyo Maison nga binastos po na ayaw to siya. Na si Christ, ganun abot ang istorya tungkol kay si Christ Maison. Wala to siya, sa Biblia Maison, na kanya ang kasubo. Kapag kang anong kasubo ang Ginoo? Tungod sa kasalanan ngayon nakita. Balaan ko si Christ. Holy, balaan siya. Manang dili siya kasudong sa mga buhat nga dautan. Mahimo man nato ni nga kana bang meditation for the day or of the day kining naa sa Proverbs 26:4 sa karon maigsoon, kung maghimo kay kag matarong unya na kay mga kailang binuang, di na ganahan sa imo, di ganahan sa imo kalabasan nagtarong ka sa imong trabaho, tarong ka sa imuhang mga actuations. Ang mga naghimog binuang mo ison, musaway na mo. Na, lisa ta sa kang Christ. So, sa verse 14, Isaiah 52:14, daghan ang mahibulong kang Ginoong Hesukristo pagkakita kaniya unya. As many were asked to need, mahingal nga mahibulong. Nga nimo, his visage was so marred more than any man. Ang iya daw maigsuon, no? Yun din ang iyang gisamad sa maran. So marred more than any man. Labaw kay kang bisang kinsa nga tao. Ano nga ato man ang mahimong dagway sa Ginoo. Gangyang dagway labaw pa kay sa mga anak sa mga tao. He is formed more than the sons of men. Pero on the other hand, tanawa maigsuon, kana prophesied predicted sufferings of Christ, no? Pero tanawa maigsuon, there is the next verse 15, ang mahimong madala sa atong Ginoo, mao ang mga panalangin.
blessings maigsoon, panalangin. So shall he sprinkle many nations. Nga namang inako nga panalangin. Again, ingat din, sa pagkaagi nga siya, magabisbis sa daghang mga nasod. Bisbisan niya panalangin, o niya naapoy silot nga ipahamtang sa Ginoo. Kasi maghimuan na tanan, si Ginoong Hesukristo. Paren sa pagbasa, verse 15, again, Isaiah 52:15. So shall he sprinkle many nations, the king shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Kana tungod kay sa pagkaagi nga siya, magabisbis sa daghan ng mga nasod, ang mga hari managtakom sa ilang mga baba sa tubangan niya. Kay katong wala pa ikasugiron kanila, makita nila, o katong wala nila hidunggi ilang hisabtan. Bitaw maigsoon karon. Although nag-anam na ang mga katawhan dito sa Middle East nga convert nga to Christianity dito sa Middle East, daghan ang mga pangkabi sa Ginoo dito ron. Pero as a whole maigsoon, bisan pa gani ang naso sa Israel, wala pa na mutuo ni Christ. They are still waiting for the coming Messiah. Ang Israel, karon nagulat ba na sila sa umabot ng Mesiyas? Wa sila kabalo nga mobalikay na pud gani. Mo nang kita bulahan kay ta mga Gentiles. Kabulahan na to maigsoon nga ang Kristo nga gihulat sa Israel, mao nang Kristo nga atong gipaabot sa iyang pagbalik. Sila naghulat pa, wa sa kabalo nga mobalikay na pud gani. Utan ako ni mohigala, andam ka na ba sa pagbalik sa Ginoo? Kaya nagwala pa, kay maigsoon ka na ba yung mga tao nga hiabtan si Ginoong wa pa makapangandam, ulahin na unya ang tanan. Bosa ayaw naghulatang maabtan kang unprepared. Karon na panahon na pangandam. Saan ako pagpangandam, Pastor? Come to repentance, recognize that you are a sinner and that you cannot save yourself. Wala ay makalawas na mo, si Christ lang, sa ligis siya. Pangayog kaluoy, pangayog pasaylo sa iyong masala. Hangad nga ito kaniya, kay siya lang ang pagkatag ka sa kaluwasan. Again, repent of your sins and trust Him as your Lord and Savior. Hantulog ma sa samang takna o sa samang isasyon inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo once again mga kaigsunan nga nini nga sayo sa kabuntagon, paday na tong mapaminawan ang iyang mga pulong. Salamat sa Ginoo sa first portion. Dumalahan usab ni Attorney Limuel Atop, and then sa to ang second portion si Pastor Andres Atop Jr. Okay, praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga nanasab ang iyang mga pulang pala yung nagapainomdom kanato nining adlaw. Okay, ako ang pag-shoutout sa mga naminaw kutob sa nadangtan ni ato ang programa. Ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato. Again, good morning and happy Monday sa matag usa kanato. Ako ang i-shoutout ni una si Sister Ding Ocularis Makiling Casanova. Ati Ding, good morning mo dia. O sa iyang minsaheng ipadangat, maayong buntag Pastor John Ruben, Pastor John Atop o Brother Attorney Limuel. Salamat sa pulong sa Diyos. Amen. Okay, Sister Ding. Good morning o salamat sa minsaheng ipadangat. Dinhi kay Sister Aida Valentin Madrillo nga nagapaminaw sab. Dinhi kay Sister Atanoso, Nancy Atanoso nga nagapaminaw sab. Kay Brother Mel Mara, Brother Mel, karong buntag man to ilubong imong mama no. Sa mga kaperintihan, kay galaan, mga kasilinganan ni Nanay
Lorita, so Pino Mara karong buntag ipahigayon ang iyang paglubong no sa iyang patayng lawas. I think kurang nasa Bansalan siya nga municipal cemetery. Okay, dinhi usab kang Brad Janbert Riobal o kay Pastor Art Riobal. Matod pa siyang mensahe, good morning everyone. Happy morning. Okay, salamat Pastor Temi sa imong mensahe sa mga gipadangan. May pagpaminaw, Brother Temi dito kagabi. Kita mong pastor, wala jud ko nakahimo sa pagadto nalo kay kini laging distansya po ta diha dapita nya pangandam na pudron kay adlong Lunes. Okay mga kaigsunan, di ta malimot sa panugyan sa tong gibuhaton natong kinabuhi diya sa gamanan kamo sa atong buhi nga Dios aron na ubanan ta niya, proteksyonan o buligan ta niya sa tanan natong mga pagpaningkamot nining adlaw nga mahilayo sa tanang matang sa kadautan. Okay, salamat sa Ginoo ug hangtod sa sunod nga panahon ug higayon, dalaygon ang Dios og again maayong buntag sa matag usa kanato.